Ah, Assalamualaikum Ustad, wala akong audio, wala akong naririnig. Ako lang kaya o, Ayun, pati okey na, meron na. okey na. Ano po lang 'no, katapos lang namin mag-attendance, so nandiyan ka na po pala. Opo, paumanhin Ustad, hindi ako nag-aano, na-busy, nandito ako sa duty, hindi ako naka-in kaagad. Sige po. Mawawala-wala rin ako minsan, mag-off cam ako minsan pagka kumikilos ako para hindi ano, hindi magalaw-galaw yung ano niyo, yung ano natin. Pero naka-monitor naman ako. Sige po, Ipo hayakallah, masyaallah. Nakikita niyo po yung screen? Opo, Opo, Ustad. Opo. yes. Ayun, alhamdulillah. So ngayon, alhamdulillah, sa mga oras na ito, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayun mga kapatid sa pananampalataya Yung Islam. signal sa loob eh. Sige, paki-off po ang ating mga speaker. Alhamdulillah mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam. Tunay na ang mundo ang tinatakbo. Dating panahon ngayon ay napakabilis, no? Dahil kahapon ay parang nag-aaral tayo, nag-exam, nag-quiz tayo. So ngayon naman ay aral ulit. So alhamdulillah, isa lang ito sa mga tanda, no? Kahit ano man ang pagkakabalahan natin, ay sasapit ang panibagong araw na sana sa mga araw na yun ay masikatan tayo, no? Alhamdulillah, napakabilis. So, sana ang ating oras ay nabubuhos na rin natin sa magandang gawain. Dahil tunay na ganyan rin po kabilis ang ating matatamasa na hindi natin mamalayan ay tayo ay uugod-ugod na, pasensya na sa word, o kaya naman ay bawian ng buhay. So ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam, tila ang dami ng mga pagsubok, no, na ating tinatamasa ngayon, fitna na ating tinatamasa na ngayon, na tila pakiramdam natin lahat tayo ngayon isa sa mga pagsubok o fitna na ito, lahat tayo ngayon ay may angking galing, angking talino upang sa ganon ay maipaliwanag natin ang relihiyon natin. Mapaliwanag natin ang ating relihiyon. Pero gusto ko lang gawing babala laban sa para sa atin, no? Na mag-unos dili tayo sa pagpapaliwanag ng ating relihiyon. Kung ang ating sasabihin ay dapat meron tayong 100% na kaalaman sa ating pinapaliwanag. Ibig sabihin, kung ang mga kaalaman ay hindi tayo sigurado, ay mas mainam i-double check po muna natin ito kaysa sa makapagsalita tayo ng kaalaman sa relihiyong Islam na alam natin ay hindi tayo ito sigurado, baka umantong ito sa kasawian para sa atin, no? Pero kung ang kaalaman ay sigurado tayo, ay ipaliwanag natin at huwag tayong matakot kung anong sasabihin sa atin ng mga tao kung ito ay sigurado tayo. No? Alam natin paanong sagutin ito kung sakali may mga follow-up question patungkol dito. Mapagano pa man, pinupunto natin dito ay pangalagaan natin ang ating mga salita, no? Dahil ang ating salita ay napaka mapangyarihan. Kung ano ang sasabihin ng ating mga dila ay maaaring paniwalaan ng mga tao o masaktan ang mga tao na tila
paniwalaan nila kung sakali at yakapin nila ang katotohanan o kaya naman ay lubos silang lumayo sa katotohanan dahil sa ating salita. So, ito ay paalala lamang dahil kasama sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ito ay taglay ng isang mananampalataya, ay siya ay mapoproteksyonan, mapapangalagaan siya sa kapahamakan, mas ligtas siya sa kapahamakan dahil sa kanyang hindi pagsasalita o hindi pagsagot sa tumutulig sa kanya. Kasi karamihan ngayon, no, halos lahat tayo ay nagdala-dala ng angking talino, nakakaramdam ng talino dahil sa mga binabasa natin, no? Lalo na napakadali mag-research, mag-search sa social media. Pero ibahin po natin ang Islam dahil ito ay sagrado. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kung sino man ang nananampalataya, no? May ganap na pananampalataya kay Allah at sa kanyang kabilang buhay, ay magsalita lamang siya ng kabutihan, at kung hindi naman ay siya ay manahimik na lang. Dahil ang katahimikan ay siyang makakaligtas sa kanya, no? Kung hindi naman siya sigurado sa kanyang sasabihin. So, ito ay paalala na ating nakagawian bago tayo magsimula. So, alhamdulillah. Mga kapatid, sa mga magulang ko, no? Tila tapos na tayo sa pag-memorize ng alif hanggang ya. So, ito po ang itsura ng alphabet o yung tinatawag nating uruful hijaiyah. Ano po pangalan ng Arabic letters? Sa Arabic letters, ang pangalan niya po ay ito, no? Bumababasa natin. So, wala akong mouse ngayon, no? Al-huruful hijaiyah. Al-hurufu hijaiyah. So, yan po ang pangalan niya sa Arabic letters. So, kapag ang Arabic letters ay ordinaryong Arabic letters, so ito po ang kanyang itsura, no? Katulad ng ating pinag-aralan. Una, 28 letters yan. Ang unang letters ay alif at ang pinakahuli ay ya. Aywa. So, ang mga Arabic letters na ito ay nakatulad ng ating pinag-aralan ay kaparehas lang sa mga English letters, no? Ngunit ang pagbigkas nito, ang iba sa kanila ay kaparehas lang, ngunit ang iba ay hindi kaparehas. Katulad ng ating natalakay. Katulad ng alif, A. Alif, ang kanyang tunog ay A, no? Alif. Aywa. Yung ba, ito, ang kanyang tunog ay ba, no? B. So, katulad rin, no? Ang ta ay ganun rin, ta. T. At ang sa, at ito yung wala sa English, no? Kung di ako nagkakamali. Kung mayroon man, TH. Ito yung sa. Jim, ha, kha. Ito naman ay kha, no? Yung tunog niya ay dito sa ating lalamunang kha. Dal, zal, ro, aywa. Ito rin, DH. Aywa, DH. Dal, ro, zay, sin, shin. Ito naman ay CH, no? CH. Shin. SCH. Shin, sod, dod. Aywa. Itong dalawa, alam natin ay wala sa English, no? Itong sin, S, pero makapal siya i-pronounce, no? Ibig sabihin makapal o mabigat. Sod, sod. Ito sa. Ito so, sod. Aywa, next, dod, dod. Aywa, makapal rin siya at mabigat. At next, dito, parang letter B, to, to. Next, the. Parang dal rin,
pero ito ay makapal at mabigat, no? The. Next, ain, ghain. Aywa, katulad ng sinabi natin, yung tunog niya ay sa lalamunan. Ain, ghain, no? Kung may ka, may ain, ghain. Naintindihan? Next ay fa, qaf. Ito naman ay makapal to, no? Qaf. At yung sumunod sa kanya maiksi. Kaf, kaf. Next, lam, mim, nun. Next ay ha. Makapal to, no? Ha. At nanggagaling yung yung ano niya, hangin niya ay sa lalamunan. Ha. Aywa, yung sunod, wow at iya, no? So yan yung mga napag-aralan natin. At dadaanan natin yung mga paano ito isulat sa Arabic. Ayan, ganyan po siya isulat sa Arabic. So dapat tandaan natin, no? Aywa, may sasabihin po si Sir Ahmad. Ngayon, Bismillah. Assalamualaikum. Ngayon lang po ako Ustaz nakapasok. Sige po, Ipapaalam ko lang po. Sige po, bro. Salamat po. Alhamdulillah. Sige po. Thank you po. Alhamdulillah, napasok po kayo. Nakasubaybay rin kami. Aywa. So, ganyan po ang paano isulat ang mga letters, no? Nakuha na natin yan. So, tandahan po natin yan kasi dyan na po tayo hahango sa ating mga pinag-aralan, no? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. So, paano natin siya tandaan? Kung awak nyo yung inyong mga ganito, yung ating mga module, basahin po natin yan, no? Tingnan po natin. Alif, alif, alif. Ba, ba, ba. Ta, 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 ta. Sa, sa. Jim, jim, jim. Ganyan po, no? Para at least makabisado nyo po ang kanyang itsura. At ayun, next. Yan, ganyan po. Mula sa dal hanggang do. Bod. Ayun, tingnan po natin, no? Dal, ra, zay, sin, shin, sod, dod. Next, ating nakuha. To, the, ain. Yung ain, no? Nakikita natin yung itsura ng ain. Ghain, parehas rin. Fa at qaf. Parehas alos paano isulat ang qaf sa kafa maliban sa dulo. At next, ang uli, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. So, alhamdulillah, lahat naman tayo, nakita natin yung sinagutan nyo, ay alam nila kung paano isulat ang mga letra. Alos karamihan, maliban sa 2 siguro o 3. Alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, dito na tayo sa pang-apat na talakayin. Ang pang-apat na talakayin ay mga ito, no? Nakikita nyo? Aywa, una, ang pangatlo, ang hamza. Aywa, yung hamza po mga kapatid, ay magkaiba po sila ng alif. Kapag nakita nyo itong alif, ganyan lang po yung alif. Guhit lang po. Naintindihan? Yung nakita nyo, guhit lang. Yan ay alif. Pero kapag may nakita kayong ganito na solo, yan ay tinatawag nating hamza. Aywa. Ito ay hamza. Anong tawag dyan? Hamza. So, yung hamza ay iba't iba po ang itsura niya sa pagsulat. Pero kapag nakita nyo yan, ang tawag sa kanya ay hamza. Aywa. Iba't iba po ang kanyang pagsulat. So, wag muna natin problemahin kung paano siya isulat. Malinaw po? Basta't alam natin, ang itsura ng nakabox na yan, pag nakita natin yan, hamza agad. No? Hamza agad. So, paano siya isulat? Wag na natin problemahin kasi ang pagsulat po niyan
ay hindi na po natin saklaw. Kung paano isinulat ito ng Arabic, ay yun na po yun, no? Kopyahin na lang po natin para hindi na tayo mag-isip pa. Katulad nito, minsan ang hamza ay sinusulat sa taas ng alif. Katulad nito, ito ay hamza. Sinusulat siya sa taas ng alif. Naintindihan? Katulad ng nasa larawan ay sinusulat ng sa taas ng alif. At minsan, sinusulat po siya sa baba ng alif. Aywa, no? Nakikita natin. Aywa, paano yan sinusulat? So, wag na po muna natin paimasukan. Ang malaga, alam po natin kapag nakita natin yung ganito, yung nakabox na ganyan, po yan, no? Kahit siya ay nasa taas ng alif o nasa baba ng alif. At ganun rin, sinusulat rin siya sa taas minsan ng wow. Sinusulat siya sa taas ng wow. Ayan, nakikita nyo po, yung hamza nasa taas siya ng wow. At minsan, nakasulat po siya sa taas po ng aliful maksura. No? Ayan. Ganyan po, no? Kung nakikita nyo, aliful maksura. Yan po ay hamza. Hamza to khata. Ibig sabihin, pag nakita nyo yan, hamza yan na may iba't iba po siyang pagsulat. Nakuha? So, ganyan po ang itsura ng kanyang ang hamza, no? Next naman, makikita nyo yung may ganito, no? Ganitong box, dash, rabe, nasa baba na tayo. Ang tawag po dyan ay hamzatu al-mamduda. Mamduda. Hamzatu mamduda. So ngayon nakikita natin yan, no? Pag nakita nyo yan, alif, na mayroong tila mahabang quit, no? Pag ganyan. Aywa, yung ganyan. Sorry, no? Pangit ng sulat natin kasi wala tayong mouse. Pag nakikita nyo po yan, ibig sabihin po, yan po ay hamza mamduda. Ano daw? Aywa, hamza mamduda. Aywa, hamza mamduda. So kapag nakita nyo yan, ang pronounce po dyan ay mahaba, no? At inshallah, pag-aaralan natin. At least pag nakita po nyo yan, hamza mamduda. 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 At next naman, itong ya na walang tuldok. So kapag wala pong tuldok, hindi po yan ya, no? Aywa. Kasi kapag may tuldok sa baba, dalawa, ya. Pero kapag wala, ay hindi po ya, no? Anong tawag sa kanya pag walang tuldok? Aliful maksura. Maksura. Ang tawag po dito na walang tuldok na ya ay alif maksura. Aywa, yan ay alif maksura. Naintindihan? Maksura. Ayan, yan yung tatlo na dapat natin malaman. Una, hamza. Kapag nakita natin yan, yan po ay hamza, no? Pangalawa, hamza mamduda. Inshallah, isesend ko lang rin ulit yung mga pangalan niya, no? Pangatlo, alif maksura. Aywa. So, ngayon, alamin nyo lang yung itsura niya, no? At alamin natin yung mga pangalan niya. Aywa. Ayan, alif maksura yan kapag parang ya pero walang tuldok sa baba, alif maksura. Kapag ganito, may ganyan, ito, ibig sabihin ay alif mamduda. At ganito naman sa taas niya, hamza. Hamza. So, bismillah. Tayo ngayon ay mag-aaral ng haraka. Huruf ma'al harakati wa sukun. No? Tandaan po. Ustad, nakamute po yata kayo.
Aywa, syukran. Ang haraka, paano yung haraka? Yan po yung tinatawag natin sa English ng vowels upang maging malinaw yung tunog, no? So, ang Arabic po, sa Arabic, may 3 pong haraka. Ano daw? May 3 haraka. Ay, may 4 po, no? Kasi yung isa, sinasama na nila sa haraka. May 4 na haraka. Unang haraka, yung tinatawag nating fatha. Ano yung haraka? Fatha. Tayo kasing mouse, no? Ano yung fatha? Aywa. Ang unang haraka ay fatha. Aywa, fatha, no? Narinig po natin. Yung fatha po, yan po yung guhit sa taas. Aywa, halimbawa, ito yung line. Pag may guhit po sa taas, yan po yung fatha. No? Ang ibig sabihin po ng fatha, ang basa o tunog po ng fatha ay a. A. Malinaw? Aywa. A po ang tunog ng fatha. Ayan, a. At yung ano naman po, yung pangalawa, yung tinatawag nating kasra. Ano daw po? Kasra. Kasra. Ang kasra po, ay ano, kasra. Ang kasra po, ang kanyang haraka nakalagay po sa baba ng letra. Sa baba ng letra. At katulad nito, no? Ang tunog po niyang kasra ay letter vowel E, no? E. Yan po yung kasra, no? E po. E. E. Ang kasra ay tunog E. Saan siya makikita? Makikita po siya sa baba ng letra. Sa baba ng letra. Ano yung pangatlo? Yung tinatawag nating Dhamma. Aywa, Dhamma. No? Yan yung pangatlong letra. So, anong saan siya nakalagay? Nakalagay po siya sa taas ng letra. Anong itsura niya? Parang ganito po, no? Parang wow na nakahiga. Parang wow na nakahiga. So, ano po tunog ng ng Dhamma? Tunog po ng Dhamma ay U. Aywa. Ang tunog po ng Dhamma ay U. So, nakuha na natin yung 3 haraka o yung tinatawag nating vowels sa English. Ang unang haraka ay fatha. Ang fatha ay makikita po siya sa taas ng letra. Guhit sa taas ng letter. At ang kanyang tunog ay a. At ang pangalawa, yung tinatawag nating kasra. Kasra. At ang kanyang palatandaan ay makikita po siya sa baba ng letra. Katulad nito, no? Sa baba ng letra. Yan po yung kasra, no? Kasra. Tapos ito po ay fatha. Saan po siya makikita? Sa baba. Yung kasra sa baba, no? At ang kanyang tunog ay E. E. At yung pangatlong nakuha natin ay Dhamma. Dhamma. Ito po yung kanyang itsura.
Makikita po siya sa taas ng letra. Tapos ang kanyang tunog, ang tunog ng Dhamma ay U. 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 At next, panghuli, ang pang-apat na haraka ay sukun. Sukun, no? Sukun. Makikita po siya sa taas ng letra na parang pabilog na napakaliit, no? Minsan tuldok lang yan. Yan, ganyan po. Nakikita nyo po itong sinulat ko. Ganyan po ang sukun. No? Yan yung tunog na walang, yung sounds lang talaga. No? Sounds lang. Katulad na b, b. Diba? Alif, ay ba. Ang ba, b, b. Yung b. Yan lang yung sounds, no? Sukun. Yan po ang kanyang itsura. So, baba na po tayo para makuha natin. Ito po, Darsul Awal, ang unang pagsasanay, ay ang unang klase ay kukunin natin Fatha. Ano yung Fatha na sinabi natin? Yan yung makikita natin yung guhit sa taas, katulad ng nasa larawan. Katulad po nito, no? Fatha. Yan po yung Fatha. Nakuha po? Aywa, alhamdulillah. So yan po yung Fatha. Nakikita natin yan. Yan po yung Fatha. Nakalagay po ang Fatha sa taas ng letra. No? Ganyan, nasa taas siya, no? So ano ang tunog niya? Ang tunog niya po ay A, no? Pag nilagyan po natin ng Fatha, ang tunog niya po ay A, no? A. A. Aywa. Naiwan ko kasi ang aking mouse, no? Pasensya na po. Yan. Ang tunog niya ay A. Katulad ng nakikita nyo, ang basa dito aywa. A, no? Aywa. Alif, meron siyang patha sa taas. Ang tunog sa kanya ay A. A. Ba, no? May patha sa taas. Ang tunog niya ay ba. Ba. No? Itong ba. Aywa. Ito, ta. Kasi nagkaroon siya ng patha sa taas. So, mababasa sa ng ta. Yan po ang kanyang vowels. Ayan po ang halaga ng fatha. Itong vowel na yun sa taas. Halimbawa ito, nakuha natin. Tha. No? Aywa. Ang tunog niya ay, ang basa dyan ay tha. Tha. At itong jim, aywa. Ang unang niyang letter ay J. Dahil nagkaroon siya ng fatha, ang kanyang basa dyan ay ja. No? Ayan. Naiintindihan po? Halimbawa, itong zay, ang una niyang letter ay Z, no? Zay. Dahil nagkaroon siya ng fatha, ang basa sa kanya ay za, no? Aywa. Za. So, ganyan po yan, no? Ito, sin. Ang sin ay kumakatawan sa S, no? Dahil nagkaroon siya ng fatha, ay ang basa po sa kanya ay sa. Ayan. Za, sa. Naintindihan po? Yan po ang halaga ng fatha. Kapag nalagay yung fatha, mababasa po siya sa tunog A. A. No? Ulit, sige po, basahin po natin. Ayon sa nakikita nyo, no? Babasahin ko po para sa inyo at gayain nyo na lang po. Next, A. Aywa, sige po. A.
Ba. A, Ba. ba, Ta. ta, Sa. ta, Ja. ja, Ha. ha, Ha. ha, Ha. Da. da, Da. Aywa. Hindi siya makapal, no? Da. Da. da, Da. da, Next. Anong Da. letra to? The. The. da, Aywa. The. da, Next ay ro. da, ra, Ra. ra, Za. da, Za. Sa. Sa. ha, Sha. sha, Sha. ha, Ito, tingnan nyo, no? Ito ay, yung sin, sa, itong sod, so. So. so, Aywa, so. Aywa, ulit, balik tayo sa sin. Sa, sha, ha, so. sa, sha, so, Aywa. sa, sha, so, Sa. Sha. So. Aywa, very good, no? Sa, ha, sha, so. Next, ito naman sa dod ay do. 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 do, Parang dal, parang da, pero pinakapal natin yung da. Gagawin nating do. Do. do, Aywa. do, Do. do, Do. Aywa. do, Do. do, Next Do. naman ay o, to. Aywa. o, To. No? Makapal siya ng yung ta. Di ba yung ordinary niya ta? Nakikita niyo sa screen. Ito ta. Pag ito Ta. babagkasin ay gagawing makapal at mabigat. To. To. to, Aywa. Tolib. Olive. Aywa. To. to, Aywa. Next naman, do. Do. to, Parang dal, parang da. Ito, parang da. Pero itong do, makapal, no? Do. do, do, Do. do, Do. 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 Aywa. Next, ito, ain. Yung tunog, sabi natin sa lalamunan. Ah. Ah. Alamin. al, Aywa. At least alam natin saan nanggagaling yung tunog, no? Alamin. a, Aywa. Next naman, si Ali. Ali. No? Hindi, aywa. Ah. Hindi Ali. Hindi sa Ali. Kasi pag Ali, ay matutunog sa ng alif. No? Itong a. Dahil ang basa kay ain siya, no? Ali. 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 Taal. Ali. Taal. Aywa. Siyempre, hindi naman, iyon lang ginagamit, yung tamang pag-pronounce kapag sa pagbabasa ng Quran. Tamang pronunciation ng mga letters, no? Next naman, sumunod sa kanya ay ghain. gai, ga, Aywa, ghain. Ghairil. Hindi gano. Kasi yung iba, normal lang yung basa nila sa ghain. Sabi niya, gairi. Aywa, no? Parang English lang. Hindi po. Ang sounds po niyan, gairil mo, ang sounds po ng ga, doon po sa ating lalamunan. Ghairil. Hindi ga. Dito po sa ghairil maghdubi alaihim. Aywa, wait lang po. Kasi Mamasaw, may tanong po. Ay, may... Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Mag-iikama na po dito sa ikamat po dito sa masjid. Mag-ano po ako ng sandali. Sige po. Ganun rin sa ating mga kasama, no? Katulad ng ating nagagawian. Pag alas 8 ay mag-out po muna tayo, tapos balik lang tayo ng 8:10.
Okay na kaya yun, no? Late, kung malate man tayo, konti lang, no? Inshallah po, inshallah po. Alhamdulillah po, Ustad. Aywa. So next naman natin, ra, nakuha na natin. Madali lang tong fa. No, fa. Aywa. Yung fa, nagkaroon ng vowel sa taas, naging fa, no? Fa. 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 Aywa. Fa. Yung next naman sa kanya, cough, no? Hindi na po siya mababasa na cough. Bakit hindi siya mababasa na cough? Dahil nagkaroon siya ng vowel sa taas. Aywa, dahil nagkaroon na siya ng vowel sa taas, ang basa na po sa kanya ay ko, ko. No, ko. 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 Aywa, ko. 'Di ba? Hindi na po mababasa na cough. Ang basa na lang po sa kanya ko kasi nagkaroon siya ng vowel sa taas. At ang vowel sa taas ay nagre-represent ng a. Ko. Aywa, a. No? Naging ko. At ganun rin sa next sa kanya. Ang pinagkaiba nila, no? Tingnan nyo yung pinagkaiba nila. Hindi na po siya mababasa na calf. Ang basa na po sa kanya ay ka. Ka. No? Ka. Suratul Kahf. Kahf. 'Di ba? Ka. Ito ulit balik tayo sa cough. Ang basa diyan ay ko. Ko. Ito ka. Ka. Ulit balik sa cough. Ko. 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 At dito Ko. next ka. 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 Aywa, halimbawa komar, no? Komar, no? Komar. Hindi kamar. Pag kamar ay ka po ito, ka. No? Pag komar, ibig sabihin ay kof. Ang tamang bigkas ng buwan, alam niyo buwan sa Arabic ay komar. Komar. Aywa, komar. Ang buwan, no? Sa Arabic ay komar. Komar. So kapag komar, yan, kof. Pag kamar, kamar ay hindi po, no? Mali po yun. Next naman ay lam. Kapag nagkaroon ng vowel sa taas, ang basa sa kanya ay la. La, no? Next naman ay mim. Ano yung mim? Yan, itong nakikita natin. Dahil nagkaroon siya ng haraka na fatha, ang basa sa kanya ay ma. Aywa, ma. So normal lang yan, no? Mama, ma. Pag dalawang ano, no? Next naman ay nun. Ang basa sa nun kapag nagkaroon ng fatha sa taas ay ano po? Na. Na. Aywa, na. Next naman ay ha. Ha, kapag nagkaroon ng araka ay ha pa rin, no? Ha. 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 Saan ang gagaling yung tunog? Dito, yung hangin sa lalamunan. Ha, ha, ha. Aywa. Next naman, yung wow. Wow, no? Yung wow, nagkaroon ng vowel sa taas, ang magiging basa sa kanya ay wa. 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 No? Next naman po ay ya. Ang ya, nagkaroon po ng vowel ng sa taas, ang basa sa kanya ay ya. Aywa. Ya. So bago tayo magsialisan, babasahin ko po sa inyo isa-isa, no? Una, sa alif, no? A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, zal, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, ra, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa,
ya. So, yan po lahat. Kapag nakita natin yung kulay pula na yan, nasa taas, nagre-represent yan ng tunog A. Kaya lahat ng basa natin ay A, no? A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da. Di ba po? Yan ay tunog, yung fatha, ang sounds niya ay A. Naintindihan? So, naway baka magbang na sa inyo. Sige, magkamat na. Pwede na po tayo punta sa mosque at balik na lang po tayo after natin magsala. Bismillah. Inshallah, inshallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ting, Sindad, Master Ro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iqbal. wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Musta brother? Madilim man ni. Ay, toto na dim kamon, mayong gabi da. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta na? Warahmatullahi wabarakatuh. Uli ani kay mga ayaw ko to sa ano, asdap. At nadim kamon, puli na kay mga ayaw ko sa asdap. Inshallah every Saturday ang Islamic lectures namin sa adult tapos sa mga bata Sunday morning, buong umaga. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Sino nagkatudlo? Dati si Abdullah Makalma. Tapos ngayon si Amin Dasit. Taga-Tagig. Taga-Tagig. Masya Allah, alhamdulillah. So, pila ka na da katuig? May 5 na katuig? Saudi citizen na. 22. Aywa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 22 years. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naintindihan po natin, alhamdulillah. Pwede na tayo magsimula, no? Dahil sa oras ay umuusog, umandar. So, nawa po. lahat tayo, no? Naintindihan natin yung ating talakayan. Tinalakay. Inshallah po. So, bismillah. Magtawag tayo sa ilan sa ating mga kasamahan para magbasa, ilan lang naman, no? Upang magbasa. Bismillah, tawagin natin si Arab Santikan. Nandyan na po siya. Ito po, sir. Aywa, bismillah po sir. Basahin po natin yung lahat ng letters na mayroong vowel na A o fatha sa screen. A, ba, ta, ta, ja, a, ba, da, da, ro, za, sa, sha, ka, do, to, da, o, ha, o, pa, pa, ka, nam, mim, Yung may vowels po, no? na, ma, na, wa, ya. Aywa, very good. Next po, si Ting Sindad. Pakinggan po natin. Syukran po. Lahat may vowels na. Ibig sabihin, dahil may vowels na sa, hindi na po mababanggit yung original niyang letra, no? Lahat magtutunog na may A. Bismillah, basa. Assalamualaikum. Simulan ko na, Ustad.
Opo, waalaikumsalam. Sige po. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, za, ta, za, a, ga, fa, pa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Aywa, very good. Mashallah. Barakallahu fik po. Thank you. Alhamdulillah. Si last po, pabasa natin kay Yusuf Guillermo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, bro. Bismillah. 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 Ba, ta, ja, ha, da, ta, ra, za, sa, ya, ho, ro, to, da, ah, ra, pa, ha, ha, la, ma, na, ha, wa, ya. Mashallah, barakallahu fikum po, no? So, ganun lang po, no? Naway lahat kayo sumabay kahit hindi natawag ang ating pangalan. Ganun lang po. Ang fatha, yan po ay guhit po sa taas ng letra katulad ng ating nakikita at ang tunog niya ay a, no? A. So, hindi na, pag nalagay po yan sa letters, hindi na po mababasa ang kanyang ordinaryong letters, no? Original na pangalan. Bagkos magkakaroon na sa ng vowel na a. Katulad ng napakinggan natin sa ating mga brother, no? Abatata jaha da da ra za sa sha so dha ta dha a ga fa qa kalama na ha wa ya, no? Ganyan po lahat. No? Malinaw po. So next po, basahin natin to lahat ang itsura ng basa, no? Basahin lang natin tong pahina na to. Hanggang hanggang dal. Aywa. So dito no? Akhadha. Aywa. Ulit sabay-sabay. Akhadha. Aywa. Ito kasi ay kha, no? Kha. Yung next ay the. Naintindihan? Akhadha. Ganyan po yung kanyang tunog. Akhadha. The. Hindi da. Akhada, mali. Bagos dapat tunog dal. Akhadha. The. Naintindihan? Ulit, sabay-sabay po tayo. Akhadha. 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 Very good. Next. Akhadha. Basa to. Basa to. Basa to. Aywa. Basa Basa to. Next. Basa to. Hindi siya, no? Sa. Basa to. Basa to. Basa to. Ayun. Next naman Basa. tayo. Taroka. Taraka. Kung kabisado na natin yung mga letra, paano sa isulat, o paano ang kanyang itsura, so maano natin to, no? Babasa natin to. Ulit, and next, sa. Ganyan po ay sa. Sa ba, ta. Sa
bata. Aywa. So, i-review lang rin natin to next bukas, no? Saba. Sabata. Aywa. Bata. Next naman sa letrang Jim. Jama. Kasi meme yan, no? Yan ay meme. Yang gitna ay meme. No? Jama'a. Jama'a. Jim, mim, ain. No? Jim, mim, ain. Jama'a. Next naman po ay ha. Hamala. Amala. Aywa. Ama. Ha, no? Ha. Hindi a. Hindi amala. Hamala. Amala. Next naman po ay kha. At. Khatama. Khatama. Next naman po ay dal. Dakhala. Aywa. So, ganyan po ang pagbasa niya, no? Lahat, kung mapapansin nyo, lahat ng guhit ay nasa taas. Lahat yan nasa taas, yan ay mga fatha. Lahat ay tumutunog ng a. Jim, lagyan ng fatha, magiging ja, no? Ja, ha, kha. Aywa, no? Tingnan natin dito. Alif, may fatha, magiging tunog ay a. Ba, may fatha, magiging tunog ay ba. Ta, may fatha, magiging tunog ay ta, no? Sa na may fatha, magiging tunog ay sa. Jim na may fatha, magiging tunog ay ja. Ha na may fatha, ang magiging tunog ay ha. Kha, may bawel na fatha, magiging tunog ay kha. Dal, na may bawel na fatha, magiging tunog ay da. No? So, yan po yan. Abata, ra, ja, ha, kha, da. So, binigyan tayo ng mga sample na salita, no? Kha. Akhada. Basa. Basa. Tara. Taraka. Saba. Sabata. Jama. Jama'a. Jama'a. Hama. Hamala. Hamala. Khata. Khatama. Aywa, next. Dakha. Dakhala. So, nakukuha po natin. Aywa, ang assignment po natin ngayon, pero bukas na po natin ipasa, no? Bukas na po natin ipasa. Ito pong tatlong letra na ito. Ayan, hanggang sa baba niya. Hanggang po sa baba. Aywa, hanggang sa baba. Lahat, no? Aywa, hanggang dal. Bukas na po natin yan ipapasa, no? At least alam nyo na po. Itong tatlong letra o itong word, isulat po natin sa ating mga notebook at
hiwalayin at isulat na rin with haraka, no? Ba sa ta, no? Paghiwalay-hiwalayin. Paano paggagawin? Ibabalik po natin siya sa original niyang anyo. Naintindihan? Ibabalik po natin sa original niyang anyo na lagyan natin ng mga haraka. Katulad nito, no? Yan yung mga original niyang anyo. So, itong mga dikit-dikit na ito, ibalik po natin sa original niyang anyo, katulad po nito, no? Naintindihan po? Naintindihan? Aywa, aywa. Aywa. Sabi ko, Ustad, pwede pa ulit? Ustad, pwede po send yan sa group. Wala. Ano po? Hindi po, bukas pa po tayo magsesend ng mga assignment. Pinabigkas ko na lang po sa inyo ngayon. Naintindihan po? Itong may guhit na ito, itong tatlong mga letra magkakatabi-tabi, magkadikit-dikit. Yang pula. Nakikita natin, ginuhit ang binaks ko. Yan po ay isusulat natin sa original niyang anyo. Example, tapos kha, tapos da. Yan ang original niyang anyo, no? So, isusulat po natin. Naintindihan? Tatlo lang po, tatlo. Tatlong Tagtatatlo lang naman po yan. Hanggang dito po, no? Sige, paalala na lang natin bukas, no? Sige po. Kasi bukas rin naman malinaw. Ano po? Bali, ilan po lahat yan? Kasi hindi ko po na-screenshot pa na ko. Hanggang alif, hanggang dal. So, dahil mayroon pa tayong natitirang minuto, no, na pag-extend tayo, kunin na natin to para at least mapunta na tayo sa kasra, no? Sa next vowel. Aywa. Nasa dal naman tayo. Dal. Aywa. Da, ha, ba. So, ulit po tayo, no? Dal, da, ha, ba. Naintindihan? Ra, fa, a. Aywa, very good, no? Rafa'a. Kasi ganyan po yung ay niyan, no? Za'ama. Next ay sin. Sajada. Aywa. Next naman ay sod. Sadaqallah, 'di ba? Sadaqallah. Aywa. Next, abasa. What? Next naman ay gafara. No? Gafara. Next ay nazala. Aywa. So, kasama po ito sa isusulat natin, no? Hanggang po. Lahat po ng ating nabasa,
Isusulat po natin yan at ibabalik natin sa original niyang anyo. Naintindihan po? Katulad ng sinample natin, no? At lagyan nyo ng mga bares, no? O haraka. Lagyan nyo ng ganyan, no? Nakikita nyo po yan, sinample natin. Akhada. Akhada. No? Para at least mabasa po natin. Malinaw po? Halimbawa dito, ba, no? Isusulat po natin yan sa original niyang anyo. Naintindihan po? Alhamdulillah. Wala na pong tanong? Ngayong araw ay nakuha natin ang apat na itsura ng ang tatlong ito, no? Una, hamza. Pangalawa, hamza mamduda. Pangatlo, alif al-maksura. Isusulat ko rin yan, no? Isesend ko sa inyong GC, sa ating GC. At next, nakuha natin ang urufu ma'al harakati was sukun. Ang mga letra kasama ng kanyang haraka at ang sukun, no? Yung fatha. Ang inuna nakuha natin yung apat na haraka. Ano yung apat na haraka? Una, fatha. Pangalawa, kasra. Ang fatha, ang tunog niya ay a. Ang kasra, ang tunog niya ay i. Ang dhamma, tunog niya ay u. Ang sukun, yun yung walang bawel, no? Yung sound lang. Ba, ta, ta, j, j, kh, no? Yun lang po, no? Yun yung sukun. So, nakuha na natin ang mga example ng fatha. Yan po, no? So, alhamdulillah. Wala na pong tanong? Tanggalin ko na po to, no? Para balik na ako sa, ano? Attendance. Aywa, syukran po. Ustad, may tanong ako. Ano po yun? Ustad, yung hamsa mamduda, yung ba yung tinatawag na mad alif? Opo, yun yung mad. Hindi sa, ano, no? Mad alif. Na, yung mad na, ano, anim na haraka. Mad rin siya pero matagal na mad. Nakuha sa mad. Yung mad halif kasi ay dalawang mad lang yun, no? Dalawang haba. Pero yun ay matagal. Yes, syukran po, sir. Si Omar Sobia. So, Sheikh, assalamualaikum. Pasensya na po ay yung attendance natin kanina na late akong pumasok, hindi ako sige po, nakapasok. ilagay po kita dito, no? Salamat, Aywa. Sheikh. Salamat po. Hindi pa ako pumasok, Ustad. Si Muhammad Balustamon. Aywa. Opo. Si Talinay Jamil, Ustad, nandyan pwede ba? mo tanong. Si Omar Colasi, sige po, ilagay po natin dito. Nandyan na po na attendance na po si... Okay. Okay lang po, sir. Okay lang po. Aywa, si ano rin po, no? Si Yulo Adam nandito po, no? Kasama si Mustafa. Ay na, opo, naka-present na po si Mustafa. Aywa, tanong natin, Muhammad Baldosan, saka si Ibrahim, no? Si Ibrahim. Assalamualaikum, Ustad. Linawin ko lamang po. Sa alphabet po, ang pagkakasunod, alin po ba nauna talaga yung ha o waw? Ha po. Ha mauna ka sa waw. Okay po. Opo. Aywa. Salamat po. Sige Sobra. po. Ustad, tatanong ko lang sana, yung ano, di ba, ilagyan na natin ng haraka na fatha. Kasama ba yung fatha na ibalik sa dating anyo o hindi? Anong kasama yung fatha? Kasi naging siya dahil mayroong fatha. Hindi, yung mga letters, di ba dikit-dikit yon yung binax ko? Hiwalay, Ustad, hiwalay lang.
Oo, Balik sa dating ihiwala. anyo. Ibabalik lang po sa dating inyo at ilalagay na rin yung bawel niya sa taas, no? Kasi kinuha pa lang natin yung taas po, no? Okay. Aywa. Ganun lang po, sir. Bro. Abdulaziz Mukizo. Ya, Ustad, pwede po ma-i-post nyo po ba ito sa sa GC natin yung mga isusulat? Opo, inshallah ma-post natin po. Shukran. Nandyan na po si Alcanar Hisham. Wala pa. Atilio Mikael. Every Friday po, wala po yun. Ustad. Sige po, no? Thank you po. Aywa, Sheikh Ahmad Bausa. Ya Ustads, i-klaro ko lang po. Yun po bang yung ha na galing sa lalamunan ay yun yung ha pagkatapos ng nun? Opo. Yung makapal. Ha. Ito yung makapal. Yung manipis, yung dun sa after gym. Opo, gym. Ha. Ito, Opo. ha. Opo. Shukran, Yun po Ustad. after ng gym. Gym, ha. Yung parang ha. Aywa, syukran po. Thank you po. Aywa, ang ating director, meron po bang may last message? Para tayo makapagpaalam na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon, Ustad, wala Waalaikumsalam. naman po. Okay na po. Aywa, alhamdulillah. So, alhamdulillah, kita-kits ulit tayo bukas. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.